Sa simula ng lahat, tanging chaos lamang ang umiiral. Naroon na ang mga elemento na bubuo sa sansinukob, ngunit sila ay ganap na magkakahalo sa isang napakalawak na kawalan ng kahulugan. Ang orihinal na panahong puno ng kaguluhan ay tumagal ng napakaraming panahon. Ipinanganak ni Gaia ang Diyos na si Uranus, isang kataas-taasang nilalang na siyang magsasakatawan sa kalangitan at mamumuno sa lahat ng bagay. Ginawang asawa ni Uranus si Gaia. Sa gabi, lumitaw rin mula sa kaos si Nyx, ang diyosa ng gabi. Araw-araw niyang tinatawid ang kalangitan, tinatakpan ito ng kanyang itim na bundok. Sa dapitapon, nagkaisa sina Uranus at Gaia. Ang bunga ng kanilang pagsasama ay agad na nagsimulang mabuo. Ipinanganak ng diyosa ang mga nilalang na may nakakatakot na anyo, kabilang na ang mga Hecatoncheires, mga halimaw na may 100 braso at maraming ulo, at ang mga Cyclops, mga makapangyarihang nilalang na may iisang mata. Nagsilang din sina Uranus at Gaia ng isang bagong henerasyon ng mga Diyos. Makapangyarihang mga nilalang na kalaunay makikilala bilang mga Titan. Nang makita ng Diyos ng kalangitan ang kapangyarihan ng kanyang mga anak, siya'y nagsimulang matakot na baka mapatalsik siya sa trono. Kaya't kumilos siya. Inihagis ni Uranus ang lahat ng kanyang mga anak sa Tartarus, isang madilim na lugar sa kailaliman ng mundo. Gulat na gulat, binayo ng mga Titan ang mga pader ng Tartarus ng buong lakas, sinisikap na makatakas. Sila ay nakulong sa sinapupunan ni Gaia. Ang pag-aalsang iyon ng mga makapangyarihang nilalang ay nagdulot ng matinding sakit sa kanilang ina, na dumaranas ng malulubhang pagdurusa. Hindi na kinaya ni Gaia ang kalagayang iyon at nagpasya siyang magsabuatan laban sa kanyang asawa. Hiningi ng diyosa sa isa sa kanyang mga anak na wasakin si Uranus. Ngunit tumanggi ang lahat ng mga Titan, maliban kay Cronus, ang pinakaambisyoso sa kanila, na naniwalang kaya niyang maisagawa ang gawaing iyon. Tumanggap si Cronus ng karit na yari sa diamante at tumungo sa kalangitan habang tangan ang sandatang iyon. Sa tahanang makalangit ni Uranus, nadatna ni Cronus ang kataas-taasang Diyos na natutulog sa ulap. Sa isang matalim na bigwas ng kanyang karit, pinutol ng Titan ang ari ng kanyang ama. Narinig sa buong sansinukob ang sigaw ng sakit ni Uranus. Ang langit ay nagkulay maliwanag na pula. Dugo ni Uranus. Itinapon ang ari ni Uranus sa karagatan. At dahil sa kakayahan nitong magbigay buhay, lumitaw ang ilang mga Diyos mula sa tubig. Triumphant na nagbalik si Cronus at pinalaya ang kanyang mga nakakulong na kapatid. Bilang dakilang bayani ng pag-aaklas, itinanghal siya bilang bagong kataas-taasang Panginoon ng sansinukob. Ngunit hindi pinalaya ni Cronus ang mga Hecatoncheires o ang mga Cyclops sapagkat itinuring niyang lubhang mapanganib ang mga ito. Nanatili sila sa Tartarus. Pagkatapos ng handaan, dinalaw ang bagong pinuno ng multo ng kanyang ama na nagsiwalat sa kanya ng isang nakakatakot na propesya. Sinabi nito na tulad ng kanyang ama na pinatalsik ng isang kinamumuhiyang inapo, mawawala rin kay Cronus ang kanyang trono sa mga kamay ng sarili niyang anak sa isang kakilakilabot na kapalaran. Si Cronus ang naging kataas-taasang tagapaghari ng sansinukob matapos niyang patalsikin ang kanyang ama at palayain ang mga Titan. Gaya ng kanyang amang si Uranus, nagsimula si Cronus ng isang mapaniil na paghahari sa mundo. Sa tulong ng mga Titan, wala siyang naging katunggali. Ngunit sa kabila ng kapangyarihang hawak niya, si Cronus ay namuhay na ginugulo ng isang sumpa na iniwan ng kanyang ama. Isang propesyang nagsasabing, ang isa sa kanyang mga anak ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Handa si Cronus na gawin ang kahit ano upang hindi ito mangyari. Ang makapangyarihang pinuno ay kasal kay Rhea, isang diyosang Titanide na mahal at sinasamba ng lahat. Hindi naglaon, isinilang ni Rhea ang kanilang panganay na anak na babae. Isang pangyayari na gumising sa pinakamabangis na bahagi ni Cronus. Ipinanganak ni Rhea ang isang bagong uri ng diyosang tila mas higit pa sa mga naunang henerasyon. Hiningi ni Cronus na ibigay sa kanya ang sanggol na si Hestia, isa sa mga pinakamapagmahal na diyosa kailanman. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng bata,
nakita ni Kronos ang kanyang kakilakilabot na hinaharap. Isang nakakasindak na pagnanasa ang pumilit sa kanya upang lamunin ang sariling anak. Kinukuha ni Kronos ang mga bagong silang mula sa bisig ng kanilang ina, habang si Rhea ay walang magawa kundi subukang pigilan ang kanyang asawang halimaw sa paglamon ng isa pa sa kanyang mga anak. Nagmakaawa siya, ngunit walang bisa sa pusong bato ng Titan. Isa-isa, nilamon ni Kronos ang kanyang mga anak, ngunit nangako si Rhea sa sarili na hindi na niya hahayaang lamunin pa ng halimaw na ito ang isa pa sa kanyang mga anak. Nabuntis siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito ay may plano na siyang iligtas ang sanggol mula sa kanyang kakilakilabot na asawa. Nagtago si Rhea sa isang yungib sa isla ng Crete kung saan niya balak manganak ng malayo sa mga mata ni Kronos. Doon niya isinilang ang isang napakagandang bata na may hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Naramdaman ni Rhea na ang mga babae ng kapalaran ay humabi ng isang maningning na hinaharap para sa kanyang anak, na pinangalan ng Zeus. Iniwan ni Rhea si Zeus sa pangangalaga ng mga nimpa at ng mga koribantes na malakas na hinampas ang kanilang mga kalasag upang takpan ang malakas na iyak ng makalangit na sanggol. Binalot ng reyna ang isang bato sa isang tela at dinala ito sa kanyang asawa. Hinihintay siya ni Kronos, handang lamunin ang isa na namang anak, at tinanggap niya ang pekeng sanggol na inihandog ni Rhea. Nilunok ni Kronos ang bato nang hindi man lang kumurap, habang ang reyna ay lumuluhang nakaluhod sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi dala ng dalamhati, kundi ng matinding damdamin matapos niyang mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Sa isla ng Crete, pinasuso si Zeus ng gatas mula sa kambing na si Amalthea na siyang nagpapalakas sa kanya araw-araw. Isang makapangyarihang agila, na kalaunay magiging kanyang sagradong ibon, ang siyang nagbibigay kay Zeus ng balita tungkol sa lahat ng nagaganap sa mundo. Lumaking isang makapangyarihang Diyos, si Zeus, handang tuparin ang kanyang tadhana. Nang siya'y ganap ng adulto, binisita siya ng hindi inaasahan ng Diyosang si Metis, isang matalino at marunong na nilalang na nagbigay sa kanya ng mahalagang regalo para sa kanyang paglalakbay. Isiniwalat ni Metis kay Zeus ang kakilakilabot na sinapit ng kanyang mga kapatid na nakakulong sa tiyan ng Titan. Ngunit sa pamamagitan ng mahiwagang inuming iyon, maaaring mapalaya ni Zeus ang iba pang mga Diyos. Nagbihis si Zeus at palihim na nagtungo sa bundok Otris, ang kuta ng mga Titan. Doon ay inialok niya kay Kronos ang inumin, at sinabi nitong ito ay isang masarap at pambihirang pagkain. Dama ni Kronos ang pagiging walang talo, at ni hindi naisip na may sino mang magtatangkang magbalak laban sa kanya. Kaya't tinanggap niya ang inumin. Nilaklak ng Titan ang buong likido na may kakaibang lasa. Ngunit hindi nagtagal, nakaramdam si Kronos ng matinding pagkahilo. Isinuka ng makapangyarihang Titan ang lahat ng kanyang mga anak, sina Hestia, Hera, Demeter, Hades, at Poseidon. Sila'y pawang mga ganap ng adulto, at bawat isa ay may apoy ng paghihiganti sa kanilang puso. Isinuka rin ni Kronos ang batong ginamit upang siya'y malinlang. Kasama ang kanyang mga kapatid sa kanyang panig, pinamunuan ni Zeus ang isang pag-aaklas na tuluyang magbabago sa kapalaran ng sansinukob. Matapos palayain ni Zeus ang kanyang mga kamag-anak mula sa tiyan ng Titan na si Kronos, ginabayan niya ang kanyang mga kapatid papunta sa tuktok ng bundok Olympus, ang pinakamataas na bundok sa Gresya. Doon itinatag ang punong himpilan ng mga Diyos na naghimagsik na lalaban sa kalupitan ng mga Titan. Ang paghihimagsik na ito ang nagbunsod sa Titanomachi, na mas kilala bilang digmaan ng mga Titan. Sa kanyang trono sa bundok Otris, tinawag ni Kronos ang lahat ng kanyang mga kapanalig na Titan para sa dakilang labanan. Ang general ng hukbo ni Kronos ay ang Titan na si Atlas, na siyang mangunguna sa pagsalakay laban sa mga Diyos ng Olympus. Ang mga kapatagan ng rehiyon ng Thessaly ang naging larangan ng digmaan sa pagitan ng hukbo ng mga Diyos at ng mga Titan. Dahil sa kanilang napakalakas na pisikal na lakas, nagsimulang manaig ang mga Titan laban sa mga Diyos. Alam ni Zeus ang kapangyarihang taglay ng hukbo ng mga Titan,
kaya't naghanap siya ng karagdagang puwersa sa Tartarus. Doon ay pinalaya niya ang mga kakaibang nilalang na may iisang mata na tinatawag na mga Cyclops. Bilang tanda ng pasasalamat, ang mga Cyclops ay gumawa ng mga makapangyarihang sandata para sa mga Diyos. Tinanggap ni Zeus ang kanyang bantog at makapangyarihang kidlat. Si Poseidon ay pinagkalooban ng isang maringgal na trident na may kakayahang lumikha ng lindol at tsunami. At si Hades naman ay binigyan ng Helm of Terror, isang helmet na nagbibigay ng kapangyarihang maging di nakikita. Sa tulong ng mga bagong sandatang ito, nagawa ng mga Diyos na harapin ang dambuhalang mga Titan. Ipinagbabato ng hukbo ni Kronos ang kabuuan ng mga bundok laban sa mga Diyos. Ang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga Titan ay tumagal ng halos 10 taon, puno ng matitinding labanan ng harapan, at tila unti-unting pumapanig ang timbangan sa panig ng mga Titan. Nagpasya si Zeus na ipalayain ang nakakatakot na mga Hecatoncheires mula sa Tartarus, mga higanteng may 100 braso at 50 ulo. Ang kanilang nakapangingilabot na anyo ay nagdulot ng malaki at tiyak na epekto sa takbo ng digmaan. Nang masalubong sila ng hukbo ng mga Titan, nasindak ang mga ito at nabulabog sa matinding takot. Tinipon ni Zeus ang lahat ng kanyang lakas upang dagdagan pa ang enerhiya ng kanyang pinakamakapangyarihang kidlat. Iyon ay tumama sa ulo ni Kronos at ang lakas ng tama ay yumanig sa buong sansinukob. Natalo at napasuko ang mga Titan at sila'y pinarusahan bilang halimbawa sa lahat. Si Kronos at ang kanyang mga kapanalig ay hinatulan ng walang hanggang pagkakabilanggo sa Tartarus, kung saan ang mga Hecatoncheires ang naging mga tagapagbantay. May natatanging kaparusahan si Zeus para sa Titan na si Atlas, ang pinuno ng hukbo ng mga Titan. Siya ay hinatulan na buhatin sa kanyang mga balikat ang bigat ng kalangitan magpakailanman. Sa huli, ang mga Diyos ng Olympus ang ganap na namayani. Sa ilalim ng pamumuno ni Zeus, isang bagong kaayusan ang nagsimula sa buong sansinukob.